2 Corinthians chapter 5. 2 Corinthians chapter 5, starting with verse 1. Corinthians 5:1. So sabi ng Bible, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heavens. For in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. If so be that, being clothed, we shall not be found naked. For we that are in this tabernacle, we do groan, being burdened, not for that we should be unclothed, but clothed upon, that mortality might be swallowed up of life. Verse 5. Now he that hath wrought us for the same selfthing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. Therefore we are always confident, knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord. Verse 7, for we walk by faith, not by sight. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body, and to be present with the Lord. Wherefore, we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that every one may receive the things done in his body, according that he hath done, whether it be good or bad. 11, knowing therefore the terror of the Lord, we persuade men, but we are made manifest unto God, and I trust also are made manifest in your consciousness. Let's pray. Dakilang Diyos, Ama, kami po ay dumadalangin ngayong gabi, na muli kami po ay yung samahan, kami po yung gabayan. Kami po ay turuan mo at bigyan ng kaalaman at ng kakayahan na manatili sa aming isipan ang iyong mga salita na patuloy mo pong pinagkakaloob sa amin upang magsilbing aral po namin, magsilbing comfort po namin, at maging instruction sa amin pong mga buhay. Muli aming Ama, dalangin po namin ang iyong presensya at ang iyong pong pagpapala sa aming gawain sa gabing ito. Muli ang lahat po ito ay aming dalangin at pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So looking back to verse 1, makita po natin dito ang sabi ng Panginoon o ng ating mahal na apostolo si Pablo na sinabi niya, for we know that our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God and an house not made with hands, eternal in heavens. And sabi sa verse 7, for we walk by faith, not by sight. So ano pong kinalaman ng verse 1 sa verse 7? No? So kung atin pong babalikan ang ating mga nakaraan, magbabalik tanaw po tayo sa nakaraan sa ating buhay, maaaring may mga bagay po tayo na gusto na nating makalimutan, ayaw na nating alalahanin, mga bagay-bagay na meron din namang victory, na pwede rin naman po nating i-cherish at ito'y ating alalahanin. At kung titingin naman po tayo sa ating pangkasalukuyan, ay maaaring niisip natin na ito ay kahalintulad rin ng nakaraan o mas worse pa sa dati, o maaari namang tayo ay nagtagumpay na, nang higit pa kaysa sa dati. And then if we are going to look forward in the future, maaaring wala na rin po tayong pag-asa o inaasahan, lalong-lalo na kung tayo po ay bombarded na ng ating pong mga suliranin sa buhay, no? Ang ating mga alalahanin, ang ating mga
kabigatan sa ating buhay. But there are some promises in the Bible that God wants us to see that only through the eyes of faith we can see these things that God has for us. So ang title po ng aking message ngayong gabi is The Eyes That Can See, the reality beyond. No? So meron pong mga bagay na gustong ipakita sa atin ng Diyos na tanging sa pamamagitan lamang ng pananampalataya ay makikita po natin ang mga bagay na ito. Sabi po sa verse 1 ng chapter 5, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heavens." Makita po natin dito, mga kapatid, na kung atin lamang pong ipapractice ang ating pananampalataya, makikita po natin ang mga katotohanan, no? Na sa pamamagitan lamang po ng pananampalataya natin maunawaan at makikita. So tayo po ay may unang bagay na gustong parating sa atin ng Diyos. Ang atin pong buhay ay, in reality, ay temporary lamang, no? Lalong-lalo po yung ating katawang lupa. Ang ating pong katawan ay pansamantala lamang at ang ating mga paghihirap, ang ating mga pasanin sa buhay ay ganun din naman na pansamantala lamang. Sabi po sa verse 1, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heaven." So ito pong ating katawan na ito, ang sabi ng salita ng Diyos, ay hindi pang matagalan. No? Contrast to the house that God made, na ito ay hindi ginawa po ng tao, kundi ito ay ginawa ng Diyos, which is eternal. So, in contrast, gustong ipakita sa atin ng Diyos the reality of our life, na ang buhay natin dito sa lupa, maging ang katawang ito na mayroon po tayo, ay pangsamantala lamang. Ito po ay hindi pang matagalan. At ang katawang ito na mayroon po tayo is subject to decay. No? Ang sabi po dito ay, "Our earthly house of this tabernacle were dissolved." Ito po ay maagnas, ito po ay matutunaw, ito po ay magiging abo. Kaya ang sabi ng Biblia, tayo ay nagmula sa labok at sa labok din tayo babalik. No? So ito po yung realidad ng buhay natin. At ito ay nasisira sapagkat ang katawan din naman ito, ang sabi ng Biblia, verse 2, "For in this we groan earnestly, desiring to be clothed upon with our house which is from heaven." Dahil po sa ating paghibik, no, yung paghibik, yung pagdadalamhati o yung tinatawag nating mga hinaing, no? Yung mga gabing dumarating sa ating buhay na kung saan tayo ay umiiyak sa isang sulok na ayaw nating pakita sa ating mga mahal sa buhay. Mga pag-iyak na kung saan ay hindi natin may paliwanag, no? Dahil nakararanas tayo ng sobrang kapighatian, sobrang hirap sa mundong ito. Marami tayong pagsubok, marami tayong alalahanin. And we groan. Para tayong umuungol, no? Humihibik. Hindi natin masabi sa salita, subalit sa pag-iyak ay ating naipararating sa Diyos kung gaano na tayo nahihirapan. Kaya naman, sinabi rin ito ni Pablo na sila man ay ganun din. Dumaranas sila ng mga kahirapan. No? Kung atin pong titignan yung mga naging karanasan ni Pablo,
May mga pagkakataon po siya ay binato, sa pag-aakalang siya ay patay na, saka pa lamang siya iniwan. May mga pagkakataon na siya ay nilalatigo, may mga pagkakataon na siya ay binubugbog, alang-alang sa pangangaral ng salita ng Diyos. Dumanas rin naman ng gutom, dumanas rin naman ng shipwreck, kapag naglalakbay sa karagatan ay nasisira ang barko na kanya sinasakyan at nagpapalutang-lutang sa dagat. Kung ilang oras ay hindi po natin masabi, kung gaano kalayo ang nilangoy, hindi natin masabi. Gayon pa man, sa mga kahirapang ito ay nabanggit ni Pablo na mas gugustuhin pa niyang maging present sa harap ng Diyos at maging absent sa katawang lupa na ito na pangsamantala. Nagpapahiwatig, mga kapatid, na gusto ni Pablo na maranasan ang ginhawa ng buhay kasama ang Diyos. Gusto niyang iwanan ang kahirapan sa mundong ito. Subalit, may kanya-kanya tayong kapanahunan. May kanya-kanya tayong mga panahon para tayo ay makapiling ng Diyos. Kaya naman ang magagawa na lamang ni Pablo ay maghintay sa panahong noon at sa kasalukuyan ay magtiis. Kaya sabi niya sa verse 4, "For we that are in this tabernacle do groan, being burdened, not for that we would be unclothed, but clothed upon that mortality might be swallowed up." Gusto na po ni Pablo na mapalitan ang kanyang katawang nasisira ng katawang hindi na nasisira. Gusto na pong maranasan ni Pablo ang tunay na buhay na walang hanggan. Balit, sabi ko nga, ang Diyos ay mayroon pong takdang kapanahunan para po sa atin. So in contrast, this body that groan, verse 4, and is being burdened, ay may katapusan din naman. No? So ito po yung isang realidad ng buhay na gustong ipakita sa atin ng Diyos. Na ang katawang ito ay pangsamantala lamang. Subalit, mayroon naman katawan na pang walang hanggang buhay. Sabi sa verse 1, "For we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house that made with hands, eternal in the heavens." In reality, we groaned, our body decayed, we suffer so much in this world, but in a far away country which is in heaven, there is a house not made with hands, but God Himself made it, and this is prepared for us. So ano pong implikasyon nito, mga kapatid? Na kung tayo man ay naghihirap sa mundong ito ay sandali lamang. At darating yung panahon na tayo mabubuhay magpakailanman kasama natin ang Diyos. Kaya nga po sinasabi ni Pablo sa kanyang mga liham na ang hirap sa mundong ito ay hindi may kukumpara sa kaluwalhati ang naghihintay sa kabilang buhay. Kung tayo man po ay mabuhay ng 1,000 taon sa mundong ito, tayo po ay mabubuhay ng libong taon. Walang katapusan kasama ang ating Panginoong Diyos sa kabilang buhay. Kaya kung titingnan po natin yung John chapter 14 verse 1, ang sabi po ng Biblia, John 14 verse 1, sabi niya doon, "Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again, that where I am, there ye may be also." So that is the promise of God. That is the first mention of the mansions, the house
that God made for us, no? Nung una po, ang ating paniniwala na ang bahay na ito ay mansions, talagang tunay na may bubong, no? Nalalatagan ng mga ginto, naggaganda ang mga tirahan sa langit. Kung ating pong iisipin, why? What is the need upang magkaroon pa tayo ng mansion sa langit? No? Nangangahulugan ba yun na bawat pamilya ay may kanya-kanyang bahay pagdating doon sa kaharian ng Diyos? Doon pa ay meron pang sikat ng araw, doon pa ay meron pang buhos ng ulan, meron pa bang bagyo doon, na kung saan nangangailangan tayo ng shelter? Hindi na po mga kapatid. Ang katawan po ito na tinutukoy ng salita ng Diyos ay walang iba kundi yung ating glorified body na inihanda po ng Diyos para sa atin. Kung atin pong tutunghayan ang 1 Corinthians chapter 15, ito po tayo, 1 Corinthians chapter 15, verse 40, let's start at verse 40. Sabi po diyan, 1 Corinthians 15:40. Sabi po ng Bible, verse 40, there are also celestial bodies and bodies terrestrial, but the glory of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. There is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars. For one star differeth from the other star in glory. Verse 42, so also is the resurrection of the dead. It is sown in corruption, it is raised in incorruption. So napansin niyo po yan, resurrection of the dead, no, ito'y babangon ng walang kasiraan. Verse 43, it is sown in dishonor, it is raised in glory. And verse 44, it is sown a natural body, it is raised a spiritual body. And in verse 45, and so it is written, the first Adam was made a living soul, and the last Adam was made a quickening spirit. So dito po mapasin po natin ng ating katawan na ito na nabubulok, ay nasisira, ay mapapalitan. Ito po ay hindi na mabubulok. Punta po tayo sa 1 Thessalonians 4. 1 Thessalonians chapter 4. Start po tayo ng verse 20 o verse 10. First Thessalonians 4. Okay, sabi po dito sa verse 15, 1 Thessalonians 4:15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Verse 16, for the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. So shall we be ever with the Lord. So yun pong binabanggit ng Panginoon na sinabi niya na kapag ang katawan natin ito ay nabulok na, nasira na, tayo ay namatay na, time will come, bibigyan po tayo ng Panginoong Diyos ng bagong katawan na siya mismo ang gumawa, isang katawan na pang walang hanggan, isang katawang hindi nasisira, isang katawang hindi nabubulok. Kung kailan po mangyayari yan ay sa huling panahon o sa pagbabalik muli ng ating Panginoong Kristo. Na makita po natin dito na ang namatay o yung mga nangatutulog ay hindi may iwan o hindi sa anumang paraan tayo mauuna ng mga nabubuhay, kundi
Sila ay mauunang mabuhay, babangon muli, bibigyan ng Panginoon ng bagong katawan, at tayo ng mga buhay na natitira ay aagawin sa alapaap, sa may tunog ng pakakak ng Diyos at trumpeta, may tinig ng arkanghel, at tayo ay sasalubong sa Diyos sa impapawid, at tayo ay sa Panginoon magpakailan paman. So mapasin po natin dito, wala po ditong iwanan, no? Walang may iwan. Lahat ay aakyat na sa langit sapagkat tayo ay makakasama na ng Panginoon magpakailan paman. So wala pong katotohanan yung katuruan na mayroon pang may iwan at pagkatapos ng 1,000 taon, babalik ang Panginoon at maghaharing kasama niya ng 1,000 taon ang mga tao na kanyang kukunin muli. So, yan daw sabi nila yung mga hindi nagpatatak ng 666. Ano po? So maraming aral pero hindi po yan ang ating focus. Ang ating focus is the reality that though our body may be decayed, though ang ating mga katawang ito ay nahihirapan, no? Nabibigatan, ang pangako ng Diyos, tayo ay bibigyan niya ng bagong katawan. And only through the eyes of faith, we can see that. No more questions. No? At pagkat kung hahanap pa tayo ng mga ibang mga paliwanag patungkol dito, at hindi po natin tatanggapin kung ano ang pinangako ng Diyos sa atin, if we cannot receive them by faith, then hindi po natin may enjoy ang mga pangakong ito ng Diyos sa atin, mga kapatid. The last thing, Revelation 21 verse 4, tingnan po natin. Sabi po diyan, Revelation chapter 21 verse 4. Ito ang sabi ng verse 4 ng Revelation chapter 21. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. Verse 5, And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Ang atin pong Diyos ay ating maasahan, ang kanyang mga pangako ay ating mapangahawakan, at kung sinabi niya, ito mga bagay na ito, mga kapatid, walang dahilan para po tayo ay magduda. No? Only through the eyes of faith, we can see these promises of God. The reality of life and the reality of God's promise in heaven. So yun po yung isang bagay na maaari nating makita through the eyes of faith. Isang bagay na mukhang imposible, pero yun po sinabi ng Diyos. Maraming mga tao ang gustong malaman ang mga pangakong ito, pero hindi po nila ito naintindihan. Hindi po nila ito naunawaan, bagkus ang pangangaral ng mga bagay na ito ay naging kamangmangan sa maraming tao. Mahanap po sila ng mga tanda o mahanap sila ng karunungan, pero hindi po nila naunawaan. Ang mga bagay na ito ay pinahayag sa atin ng Diyos. No? So God wants us to see these realities of life and the unseen things above. Gusto ito yung malaman ng Diyos upang tayo mga kapatid ay lalo pang maging matibay. Another thing na gusto ng Diyos na makita po natin sa pamamagitan ng pananampalataya na itong mga bagay na ito, this grace that was given unto us, has been sealed by giving us the Holy Spirit of God. Punta po tayo sa verse, balik po tayo sa 2 Corinthians. 2 Corinthians chapter 5. Sabi po sa verse 5, Now he that hath wrought us
for the same thing is God. And then sabi po dito, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. It is God who did this for us. It is God who bestowed this grace for us. And it is God also that given us the earnest of the Spirit. No? So tayo po ay inubos ng ating Panginoon. Mayroon po silang kasunduan between us, pero wala po tayo parte sa kasunduan na yon, kundi ang the triune God. Sila po ay nagkasundo na tayo ay tubusin sa ating mga kasalanan. That is why we are given the promise of this glorified body. And habang iniintay po natin ang promise na yon, ang Diyos ay kumbaga nagbigay ng paunang bayad bilang assurance ng kanyang pangako ay kanyang tutuparin. Eh sabi diyan, now he that hath wrought us for the same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. So the Holy Spirit that now dwells in us is the earnest, patotoo, no? Sa Tagalog. Ngayon, siya rin naman ang gumawa sa amin ng bagay ding ito, ay ang Diyos na nagbigay sa amin ng patotoo ng Espiritu ng Diyos. No, kaya nga sabi ng Biblia, hindi nyo ba alam ng inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu at kayo hindi na sa inyong sarili, kayo ay tinubos na ng dugo ni Kristo. God has given us the promise, a glorified body, and God has given us the Holy Spirit as the earnest for this promise, and only through faith we can understand these things. Only through faith we can absorb, we can enjoy these promises that God has for us. Tingnan po natin ang 1 Corinthians chapter 1, verse 22. 1 Corinthians 1, verse 22. So sabi ng Bible, the verse 22, Second Corinthians pala. Kamali po ako, sorry. 2 Corinthians 1:22. Ito po sabi ng Bible sa 2 Corinthians chapter 1 verse 22. Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our hearts. In the 2 Corinthians 5:5, yung po binasa natin kanina, sabi po doon, now he that hath wrought us for the same thing is God, who also hath given unto us the earnest of the Spirit. In Ephesians 1:14, Ephesians 1:14, verse 14 ng Ephesians chapter 1, sabi po dito, umpisa ko sa verse 13, sabi po ng verse 13, in whom ye also trusted, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. Verse 14, which is the earnest of the inheritance, the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. We have been bought with a price by the blood of our Lord Jesus Christ. But we are sealed with the Holy Spirit until the day that God will take us up
in His heavenly home in heaven. So those two things ay napakaliwanag mga kapatid, na through the exercise of our faith, we can understand, we can enjoy, and believe those things which are written for us. Another thing na gusto ng Diyos na makita po natin, the temporal and spiritual life are both essential in our Christian walk of life. So, napakahalaga po niyan. Balik po tayo sa 2 Corinthians mga kapatid. Second Corinthians 5, verse 7. Ang sabi po dito, or verse 6. Sabi po ng verse 6, therefore we are always confident, knowing that whilst we are at home, in the body, we are absent from the Lord. Verse 7, for we walk by faith, not by sight. Verse 8, we are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Sabi po dyan sa verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. So both temporal and eternal are essential. Tayo po ay mayroong assurance na kung tayo ay mamamatay, na kung iwanan na po natin ang ating pansamantalang katawan na ito, God has a body prepared for us in heaven. But, habang tayo ay narito pa sa lupa, it is very important also that we realize, that we see through the eyes of faith, that while we are present, we may also live for the Lord. No? Hindi po sa ating pangsariling kapakanan ang ating buhay na dito sa lupa, bagkus ang buhay natin ay para sa ating Panginoon. Ito po tayo sa Revelation chapter 14. Tingnan po natin ang sinasabi ng Bible. Revelation chapter 14, verse 8. No, not Revelation, that is Romans po pala. Sorry. Romans chapter 14. Okay. Romans 14, verse 8. Ang sabi po ni Pablo, for whether we live unto the Lord, and whether we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord's. So, hindi po natin pwedeng abusuhin ang mga biyaya na binigay ng Diyos sa atin, na porke tayo ay mayroon ng buhay na walang hanggan, na tayo ay mayroong kasiguradahan na kung tayo mamamatay, ay tayo bibigyan ng Diyos ng bagong katawan, di na tayo mahihirapan, we shall be with the Lord forever. It doesn't mean, mga kapatid, na tayo po ay mananatiling gano'n na lamang at wala po tayong gagawin sa buhay natin dito sa lupa. No? Ang sabi ni Pablo sa Philippians chapter 4, kung ako nagkakamali, sabi niya doon, for me to live is Christ and to die is gain. So, kung tayo po ay nabubuhay pa, mas mainam ng buhay po natin ay ating ipaglilingkod sa Panginoon. We must be focused not only on this temporal body,
but also for the eternal promises of God in heaven. Ano po sabi sa Colossians? If then you were risen with Christ, seek those things which are above, where Christ is, seated at the right hand of God. So mga kapatid, napakahalaga ng buhay po natin dito sa lupa. Hindi po tayo binigyan ng Diyos ng biyaya na mabuhay pa ng matagal para lamang ito ay ating ipamuhay sa walang kabuluhan. God gave us this body na pwede po nating may paglingkod sa Kanya. No? Kaya naman, kung babalikan po natin ang 2 Corinthians chapter 5, verse 8 or verse 9, sabi po dito. 2 Corinthians 5, 8, verse 5. So, ang gustong makita ng Diyos, no, mga kapatid, na ating makita, through the eyes of faith, sabi dyan, yung verse 9, sabi sa verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. So God wants us to see that faith works. Ang tunay pong pananampalataya ay mayroong gawa. Ang tunay na pananampalataya ay hindi patay. Ang tunay na pananampalataya ay hindi bulag. So marami pong mananampalataya, pinangahawakan ng sinasabing pananampalataya, pero walang basihan kung bakit nila ginagawa yon. Halimbawa, bigyan ko po yan ng halimbawa. By faith, yayaman tayo. Saan ba sa Biblia pinangako ng Diyos na tayo ay maging mayaman o hangarin natin ang pagyaman sa mundong ito? Bagkus nga, sabi ng Diyos, mamuhay tayo ng simple lamang. Yung kumakain tayo isang araw, meron tayong iniinom sa araw-araw, meron tayong naisusuot araw-araw. Ang higit pa dyan, hindi tayo pinangakuan ng Diyos ng kayamanan sa mundong ito. Bagkus, magpakahirap tayo sa mundong ito, lumakad tayo ng may kababayan sa mundong ito, at hindi po natin hanapin ang mga kayamanan sa mundong ito. Kaya yung sabing pananampalataya, yayaman ka, wala pong sapat na basihan yun. Maraming umasa pero hindi naman yumaman. Lalong-lalo na po sa mga mananampalataya. Unless makikompromise po tayo sa mundong ito, napakadaling yumaman. So walang basihan po yung i-declare natin. I-declare mo, magaling ka na. I-declare mo, mayaman ka na. I-declare mo, by faith. That is blind faith. Pero kung sinabi ng Diyos, mayroon akong inihandang katawan sa iyo sa kabilang buhay, by all means, take that by faith. Dahil ang Diyos mismo ang nagsabi. And since ang mga pangakong ito ng Diyos ay tunay, ang sabi ni Pablo, wherefore we labor. Kung tunay po yung ating pananampalataya, kung tunay po yung ating pag-asa, kung tunay po yung ating pinangahawakan ng mga salita ng Diyos, the more we must labor in the Lord. Hindi po tayo patulog-tulog. O hindi po tayo nakatuon lang sa ating sariling kapakanan at minapabayaan natin ang salita ng Diyos. 7 days a week, nagle-labor tayo para sa ating pansariling kapakanan para tayo kumain. Pero gaano karaming oras ang inilaan natin para sa Panginoon? Hindi po ba? Pag-aaral natin ang sa Kanyang salita ay napapabayaan natin. Yung personal nating knowledge, yung personal nating paglago ay napapabayaan po natin. At pagkatapos may responsibility tayo sa gawain na dapat nating gampanan, pakain ang mga tupa, magbubukas ka na lang ng dilata. Kung ano na lang yung binasa mo sa may mga ibang author, yun na lang yung binabasa mo pangturo sa mga tupa ng Diyos. Baka malason pa ang Diyos sa mga katuroang hindi natin pinag-aralang mabuti, mga kapatid. So these promises of God
ay lalo pang nagpalakas sa mga apostol na maging masipag sa gawain. Kaya sabi doon sa verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of Him. Accepted na tayo ng Panginoon sa kabilang buhay. Hindi tayong tumanggap sa Kanya, siyang tumanggap sa atin. Pero yung atin pong mga ginagawa, we must always prove to God na yung ating ginagawa ay katanggap-tanggap sa Kanya. And we cannot do those things that pleases God or those things which are pleasing and acceptable unto Him unless we surrender our body to God. Romans 12:1 sabi doon, now I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you offer your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. It is an acceptable offering to God. Holy living, and acceptable unto God. And be ye not, sabi doon, and be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. We can only know what is acceptable unto God when we are ready to offer our own selves unto God. Gaano po natin handang isuko yung buhay natin sa Diyos? 100% po ba kaya natin? O 1% lang ang kaya nating ibigay sa Diyos? Pag-attend lang ng church service, pag-attend lamang ng virtual fellowship, pero pagdating sa gawain pananampalataya, sa gawain ng Panginoon, sa kanyang ubasan, sa kanyang iglesia, hanggang saan ang kaya po natin ibigay? Hanggang saan ang kaya nating gawin? Kaya naman sabi ni Pablo, knowing these things, that God has a building for us, and that this life in this world is just but temporary, and that God has given us the earnest of the Holy Spirit. What shall we do then? This life must be offered unto God 100%. And this faith works. This is not a dead faith. Kaya sabi po dyan, verse 9, wherefore we labor, that whether present or absent, we may be accepted of God in Him. And this labor is motivated by love, not by constraint, not by money, not by reward, not by gifts, kundi dahil po sa mga pagmamalasakit sa ating kapatiran. Kapag sabi sa verse 10, for we must all appear before the judgment seat of Christ. We labor, we work in the vineyard of the Lord, we feed the flock of God, we prepare messages for you all and for us also, because we know someday we shall stand before the judgment seat of Christ. Ang akala po natin, tayo ay minahalan ng Diyos at hindi na magbabago ang pagmamahal ng Diyos, hindi na tayo parurusahan, sa langit na tayo tutungo. Ang akala natin, hindi na po tayo daranas ng pagdisiplina ng Diyos. Ang akala natin ay hindi na tayo daranas ng galit ng Diyos dito sa temporal na pamumuhay natin. Remember mga kapatid, sabi ng Biblia, whatsoever a man soweth, that shall he reap also. If you sow in the Spirit, ye shall in the Spirit reap incorruption. If ye shall sow in the flesh, ye shall also in the flesh reap corruption. No? Kaya nga sabi ng Biblia, sino mang sisira sa templong ito, ay sisirain din naman ng Diyos. Naalala niyo po yun sa Corinthians? Yung isang mananampalataya, inasawa niya yung kanyang stepmother. Ang sabi ni Pablo, itiwalag niyo yung taong yan upang ang kanyang katawan ay sirain ni Satanas at ang kanyang kaluluwang espiritu ay maligtas. So there is a temporal punishment
or every sins that we might do against this temporal body. Kaya nga sabi ng Bible, sa Ecclesiastes 12:12, sabi doon, and this is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments. No, sabi doon, sapagkat this is the whole duty of man. So every single sin that we do against the flesh ay mayroong katampatang kaparusahan ng Diyos. Parurusahan niya ng Diyos. Sisirain niya ng Diyos sa pamamagitan ni Satanas. Imagine kung yung katawan mo, patuloy mong sasaksakan ng alak, sigarilyo, patuloy mong sasaksakan ng mga iba-ibang mga bagay na hindi naman dapat ilalagay sa katawan natin. That body will soon be destroyed by God. Magpuyat tayo na magpuyat gabi-gabi. Ano mangyari po sa atin? No? Enjoy natin ang enjoy ang ating cellphone. Wala na tayong tulugan. Ano mangyari sa mata po natin? Ano mangyari sa brain po natin? Kaya natin ang mga anak natin mag-enjoy ng cellphone. Dahil tahimik lang sa bahay, wala kayong sinasaway. Ano mangyayari bandang huli? We shall reap what we sow, mga kapatid. Ito po isang palaala sa atin, mga kapatid. The reason why we preach the gospel is because God will judge every act that we do against our body. Kaya nga po tayo tinatawag sa holy living. Kaya po tayo tinatawag ng Diyos mula sa kamunduhan that we might be saved from the pollutions of the world. Another thing that motivates us to live, to work, because of faith. Sabi sa verse 11, therefore, knowing the terror of the Lord, we persuade men. Ito po yung dahilan kung bakit ang isang mangangaral, ang isang pastor, ay hindi po dapat manghinawa sa pangangaral ng salita ng Diyos. Persuasion, preaching, or teaching is different from each other. Sa pagtuturo po, tayo ay nag-i-inform lamang. Tayo po ay nagdi-disseminate lamang ng information. Sa preaching, meron po itong persuasion. Meron po itong isang paghahangad. Napatapos nating marinig ang salita ng Diyos, ito po ay aaksyonan ng isang taong nakakarinig po nito. That is the meaning of persuasion. Kaya nung si sino ito? Nung sabi niya kay Pablo, Pablo, they almost persuaded me to be a Christian. That is King Agrippa. Because sa mga salitang nagmumula kay Apostol Pablo ay naghihikayat na iwanan nila yung pamumuhay ng hindi makadiyos. Isang pamumuhay na malayo sa Diyos. That is the meaning of persuasion. And that is why we persuade. Sa pangangaral, sa preaching, lagi po namin hinihimok, lagi po namin inaasahan ng every hearers ay magkakaroon ng tinatawag nating internalization ng salita ng Diyos. The words of God must be applied. Kaya sabi ng Bible, hindi po tayo dapat maging tagapakinig lamang, kundi tagagawa din naman. Ang tunay na pananampalataya ay mayroon pong gawa. And because of these promises, because of these things, God has revealed to Paul, he is more obliged, he is more excited to labor in the Lord. Because he knows someday, bibigyan siya ng bagong katawan. Alam niya ang hirap sa mundo ito, sandali lang. Alam niya, nandiyan ang Holy Spirit, ibinigay ng Diyos sa kanya. Alam niya na sa kanyang paglilingkod, ay mayroon pa siyang matutulungan na maiahon mula sa pagkasadlak sa kadiliman. That is why, knowing that we will all stand before the judgment seat of Christ, he labored the more. Knowing the terror of the Lord, he labored the more. Ganon din po tayo, mga kapatid, lalong-lalo na po tayo mga manggagawa ng Diyos. Ang maging motibo po na ang ating paglilingkod ay ang pag-ibig natin sa mga kaluluwa.
na pinili ng Diyos. Sapagkat kung sila'y patuloy na magiging malayo sa Diyos, ang buhay nila dito sa lupa magiging miserable. Though ang kanilang kaluluwa ay ligtas, ang kanilang kaluluwa ay may buhay na walang hanggan, mayroon silang bagong katawan sa langit, pero pagdating sa lupa, they are going to live a miserable life kung patuloy silang lalayo sa Diyos at kung patuloy silang bulag sa pananampalataya na hindi nila makita ang kahalagahan ng mga bagay na ito na ipinakita sa atin ng Diyos. At hindi rin naman dapat maging motibo natin mga kapatid ng paglilingkod ay dahil sa pakinabang. No? Dahil tayo ay maaaring mabulag rin sa mga pinagkakaloob sa atin. Maaaring hindi na tayo makatanggi, maaaring hawak na tayo nila sa liig kung patuloy tayong parang nababayaran. Hindi po yun dapat ang maging bisyo natin sa gawain mga kapatid. Ang ating pong motibo sa pangangaral, because we love the brethren, ayaw natin silang mapahama. Ayaw po natin sila umarap sa matinding disiplina ng Diyos. As much as possible, gusto natin silang mamuhay ng meron pong kabanalan, a life that is abundant in spiritual things, away from those worldly things. Ang masaklap, ang kamunduhan, ipinasok na natin sa iglesia at tayo ay namumuhay na ayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mga kapatid, let this word sink in our hearts. Nawa ito po'y maging hamon po sa atin, maging comfort po sa atin, maging challenge po sa atin na tayo pa ay lalong maglingkod sa Panginoon ayon sa kanyang kalooban. Mga kapatid, maraming salamat po sa gabi pong ito.